Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra, mas malakas sa 2025. Barangay Ginebra, kukuha nga ba ng bagong big man? As of now nga mga chong, ay ang frontcourt position ang pinoproblema ni Coach Tim Cone para sa kanyang kupunan. Yan nga yung pinaka naging malaking problema nila last conference, lalo na nung umabot sila ng finals dahil tanging si Japet lang yung kanilang inasahan. At para hindi maulit yung kanilang naging problema, ay sinasuggest nga ng maraming Barangay Ginebra fans na kumuha na ng bagong big man ang Barangay Ginebra. May ilan pang mga nagsasuggest na pagpahingayin muna raw si Brownlee at kumuha ng malaking import. Patungkol dyan ay malabong palitan ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee. Kaya ang magiging option na lang ng Ginebra ay kumuha ng bagong big man sa pamamagitan ng unrestricted free agency o hindi naman kaya ay makipag-trade sa ibang kupunan. Pero ang tanong, may plano ba ang Barangay Ginebra na kumuha ng bagong big man? Kaya naman, atin niyang itinanong sa ating mga trusted source. At ang sagot ay as of now ay gusto muna raw subukan ni Coach Tim Cone ang kanyang kasalukuyang mga big man na sila Japet Aguilar, Troy Rosario at Ben Adamos. Parating na nga rin daw si Isaac Go at Jamie Malonzo at yan nga yung dahilan kung bakit hindi pa nakikipag-trade talks ang Barangay Ginebra sa ibang kupunan. Ang gusto nga ni Coach Tim ay tignan kung makakatulong nga ba sa kanilang kupunan yung pagbabalik ni Isaac Go at Jamie Malonzo. At didepende nga raw sa resulta niyan kung makikipag-trade pa ba ang Ginebra para kumuha ng bagong big man o mag-i-stick sa kanyang kasalukuyang kupunan. Para sa akin mga chong, ay yung kailangan talaga ng Barangay Ginebra ay yung isang legitimate big man na po pwedeng pumalit sa pwesto ni Japet Aguilar. Actually, hindi naman talaga center yung laro ni Japet kundi power forward. Wala lang talagang choice ang Barangay Ginebra kaya center position yung nilalaro ngayon ni Japet. Pero kung sakali na makakuha ng isang legitimate big man ang Barangay Ginebra ay paniguradong masusolusyonan yung kanilang problema. Kung titingnan nga natin yung free agency ay wala nga silang quality big man na makukuha dyan. Maraming Barangay Ginebra fans ang nagsasabi, bakit hindi na lang ibalik si Christian Stan Hardinger sa kanilang kupunan? Ang sagot nga dyan mga chong ay malabong mangyari. Unang-una, kaka-trade lang sa kanya ng Ginebra sa Terra Firma at isang conference pa lang ang nakakalipas. Pangalawa ay meron talagang hindi pagkakasunduan itong si Stan at si Coach Tim Cone. Kaya nga siya itinrade ni Coach Tim dahil hindi sila magkasundo at kapag inilalabas ni Coach Tim ay nagagalit. Kaya kung gusto ng Ginebra na kumuha ng legit big man ay kinakailangan talaga nilang makipag-trade sa ibang kupunan. At kung makikipag-trade ang Barangay Ginebra ay malamang sa Northport o Terra Firma Jeep. Sa Northport ay wala nga silang masyadong big man. Pero kung titignan nyo, yung Terra Firma Jeep ay maraming po pwedeng pagpilian. Ang Barangay Ginebra, nandyan itong si Vic Manuel na isang banger na maasahan sa loob ng painted area. Nandyan si Kit Saldivar, isang modern big man, kayang sumabay sa ilalim at merong outside shooting. At kung gusto ni Coach Tim Cone ng batang big man, ay nandyan si Ken Mark Carino, agile big at merong outside shooting. Yan nga yung possible option ng Barangay Ginebra sakaling kumuha sila ng big man sa pamamagitan ng trade. Pero as of now, gusto munang subukan ni Coach Tim ang kanyang kasalukuyang mga big man. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Ginebra, mas malakas sa 2025. Ngayong bagong taon ay expected na bagong Barangay Ginebra rin ang ating makikita dahil yung kanilang kasalukuyang lineup ay madadagdagan pa
dahil sa pagbabalik ng kanilang mga injured players na sila Jeremiah Gray, Isaac Go, lalong-lalo na itong si Jamie Malonzo. Once nga na makabalik ang tatlong yan para sa kupunan ni Coach Tim Cone, ay mas malakas na Barangay Ginebra ang ating matutunghayan dahil mapupunan nga nila yung napakalaking butas sa kanilang kupunan pagdating sa front court position. Yan na lang talaga yung pinoproblema ni Coach Tim sa kanyang kupunan at malaki nga yung may tutulong nitong nagbabalik Ginebra na si Isaac Go. Bukod sa kanyang height ay meron nga itong napakataas na basketball IQ at the same time ay isa rin itong stretch big man. May ko-complement nga nito sila Japet Aguilar at Troy Rosario dahil mas luluwag sa loob ng painted area. Pagdating naman dito kay Jamie Malonzo ay alam naman natin yung mga kaya niyang may contribute sa Ginebra. Meron nga rin itong efficient outside shooting at dahil nga sa pagpapalaki ng kanyang katawan ay po pwede itong maasahan ni Coach Tim bilang pagdepensa sa mga naglalakiyang mga imports. Kaya naman, once na makabalik yung mga injured players na yan ng Ginebra, ay mas malakas na Ginebra ang ating makikita sa 2025. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na mas malakas na Ginebra ang ating makikita ngayong 2025? Ano rin yung masasabi nyo? Dapat nga bang maghanap ng big man ang Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.